Diyos maray na hapon sa inyo gabos mga tugang. Diyos maray na hapon, mga Father. Igwanin makusog na tabang an mga pag-arang niyato para sa karahayan nin iba. Inian kapangyarihan nin pagpamibi. Sa kada selebrasyon niyato nin Santa Misa, sa satuyang pag-atender nin Santa Misa, igwanin pamibi nin banwaan na kung saan igaitaas niyato sa mahal na Diyos ang satuyang mga pamibion para sa satuya, para sa satuyang mga kahagadan, para sa satuyang mga papasalamat, para sa bilog na simbahan, sa satuyang banwaan, siring man sa satuyang mga lideres, practically, para sa gabos. Ninulit na nagtutubod kita sa dakulang kapangyarihan nin intersesyon unin sa tuyang pamibion. Mga tugang sa Ebanghelyo niya tungunyan, iinian nangyari sa panugangan ni Simon. Malinaw na igwaning dakulang kapangyarihan sa mga pamibion na hali sa iba. When we pray for one another, Jesus listens to us. Sa panahon na minaarang kita para sa pangangaipon nin iba, dinadangog ini gabos na Jesus. Matugang nagkapirang aldaw o simana ang nakaagi, igwanin nangungurog na pag-urolay na inbuelto kita gabos. Inbuelto ang satuyang nasyon, kita gabos na namamanwaan, na kung saan nahadit ang satuyang mga lideres nin simbahan, ang satuyang mga namumutan ng mga obispo. Ini po manunungod sa naglalakop na pag-urulay madadapit sa pagbago o pagrevisa, pagripaso sa satuyang presenteng konstitusyon. Kaya nga ni mga tugang, sa pangyayaring ini, pagkatapos sin pagtiripon kan mga obispo kan nakaaging bulan, nagpalwas po sindanin sarong kasuratan, minapaliwanag sa satuya, tatabangan kita, asin gigiyahan kita, manunungod sa pag-urulay na ini. Asin ini, angay asin maninigo nan satuyang kamauotan, na ipamibi ang gabos na namamanwaan, urog na ang satuyang mga lideres. Ipamibi niya to sinda na lugod padagos na maliwanagan, kan pasabong, kan banal na Espiritu Santo, para sa karahayan nin satuyang bilog na nasyon. After all, prayer is not about formula, but it is about relationship. Sa tuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, ang sa tuyang pakikipagrelasyon sa satuyang kapwa, siring man sa satuyang sadiri. Kita gabos na nag-eerok sa sarong harong, a common home, kaya makiaram kita, magmangno kita, asin tabangan taan lambang saro na makapagdesisyon, tabangan taan lambang saro na maliwanagan, masabotan ang mga pangyayaring ini. Asin inigabos, ginigibon niya to para sa karahayan nin kagabsan. Mga tugang dangugon po niya to ang surat kan satuyang mga obispo. Ang titulo, Ano ang Marahay? Sinabihan ni Jesus ang lalaki, taano ta inaapod mo akong marahay? Dainin marahay, kundi saro sana ang Diyos. Namumutan na banwaan ng Diyos, danay mandugod kitang giyahan, antabayanan, kanliwanag nin kagurangnan. Totoo mananggad na Diyos sana ang tunay na marhay. Siring sa sinabi nin satong kagurangnan, asinan gabos nagiging tunay na marhay, kung nakakasaro sa Diyos nin karahayan. Bilang mga Pilipino, paladan kitang nasyon sa manlain-lain na dahilan, mayaman sa kapalibutan,
asin sa mga namanwaan na may abilidad, asin urog sa gabos, may takot sa Dios, sa ugali, sa attitude, asin sa gawe. Iyan ang marahay. Asin bilang banwaan, igwa kita nin konstitusyon, na nahaman pakatapos kan matuninong nakatalingkasan. Gikan sa madiklom na panahon kan sa tong istorya, ininabilog tangani na mapasiguro ang karahayan kan lambang namamanwaan na Pilipino. Siring na ipinahayag kan dating ika-20 Chief Justice kan Korte Suprema na si Hilario Davide Jr., manunungod sa satuyang konstitusyon, sabi niya, iyusan na ini ang konstitusyon na makadiyos, makapilipino, makatawo, makadukha, makabuhay, makalay, makafamilya, makamatrimonyo, makadiretsyo nin tawo, makakababaihan, asin makakalikasan. Iyan ang marahay. Kaya ano man naurulay manungod sa pagbago kaini, sarong urog kahalaga, asin bako sa nang basang-basang. Namumuta ng mga tugang, minasurat giraray kami sa Indo sa urulay manunungod sa pagbago kan konstitusyon o charter change. Naghahadit kami sa mga bareta manunungod sa pagtipon nin mga pirma sa bilog na nasyon na inaapod na inisyatibo nin mga tao. Posibleng dakol ang mapirma, huli sa dakol na kahadahilanan. Alagad malinaw na sa indang pagpirma, bunga nin marahay na pag-adal asin pag-urolay. Garubaga ining inisyatibo nin mga tao, ginigibo kan nagkapirang opisyales asin bakong hali sa inisyatibo kan ordinaryong namamanwaan. Kunsiring an paagi sa ruining panluloko asin pagbaliwala sa satong tunay asin talingkas na pakisumaro sa demokratikong proseso kan satong nasyon. Iyo daw ini an marahay. Bako sa na ining simpleng pirma. Sa pagpirma, tinataonin do sa mga legisladores ang kapangyarihan na baguhon ang satong konstitusyon. Ang urulay posibleng magtaunin doon sa aspeto nin ekonomiya. Alagad daw ang mga senador minasabi manunungod sa posibilidad nin mahiwas na pagbabago ining inisyatibo nin mga tao. Mapangyari o mautog. Igwanin mga eksperto na nagpapahayag na ang mga pangangaipo pang ekonomiya pwedeng simbagon na dailiwaton ang satong presenteng konstitusyon. Dakol na mga ekonomista asin mga sosyolohista ang nagsasabi na bako ang satong konstitusyon ang tunay na nakakaulang sa satuyang pag-uswag. Susog sa International Trade Administration, ang Pilipinas padagos na nahuhuri sa mga nasyon sa Asia-Pasifiko dahil sa maluyang infrastruktura asin ang pagbaba kan moralidad kan gobyerno asin bakong marahay na pagpapadalagan kan negosyo. Ang mga paranegosyo paulit-ulit na minasabi manungod sa korupsyon sa gobyerno, sa daing kasiguruduhan ng mga reglamento, maluyang sistema judisyal, inconsistent na application kan mga lihis kan gobyerno lokal, asin korupsyon bilang hamon sa mga nakikinegosyo sa satuyang nasyon. Garubagang malinaw man kung ano ang bakong marahay. Nagkaigwanan ng desisyon ang COMELEC manungod sa pansamantalang pagbabasura kan mga petisyon na ini para sa sinasabing inisyatibo nin mga tao. Alagad day pagiraray kita dapat maging kampante. Huli tatibaad magkaigwa pagiraray nin iba pang paghuma para sa pagbago kan konstitusyon na ini. Samong hihinguwahon na magbukas nin mga pagtiripon asin pag-urolay manungod sa konstitusyon asin sa mga problema kan satuyang nasyon.
An maawot mi, iyo na makapaghurup-hurup asin makapagdesisyon kita para sa tunay na karahayan kan gabos. An samuyang pamibi, iyo na day kita magpirma o magtugot sa ano man na petisyon na daingo na pinaghurup-hurupan, pinag-urulayan, asin pinagpamibian. Dahil niya tutugutan na magpadagos ining mga sistema na nakakadaya, asin mag-inkaminar duman sa padagos na nagsasamantala sa satuyang banwaan. Ini ang tunay na bakong marahay. Lugod, bindisyonan asin ang tabayan kita nin mahal na Diyos, na iyan tunay na marahay para sa katiripunan kan mga obispo sa Pilipinas, Bishop Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Caloocan, CBCP President.